to receive the word today? Are we excited for the word? Amen. And because it is Mother's Day, ayan po. So because it's Mother's Day, nag-break tayo dun sa ating Book of Peter and we'll like to talk about mothers and how Jesus addresses a mother. So manggagaling po tayo sa Matthew chapter 15. So for the sake of context, I already read the whole book of Matthew 15. No, not book, but the whole chapter of Matthew 15. And 3-part stories po siya. So hindi na po natin babasahin yung iba, but I'll give you the background. So 3 klaseng tao po ang kinausap niya sa Matthew 15. The first part is about talking to the Jews, yung mga Pharisees. Dito po niya kinausap yung mga Pharisees at kung gusto niyo marinig yung malutong na hipokrito, sinabihan po ni Jesus ng hypocrites ang mga Jews. Yan po sa chapter, sa first part po ng book of Matthew. And then the second part, he talked to the Gentile naman. This is the Gentile woman, which we will focus on. She is a mother, and we will see how she received grace. Sabihin natin lahat, grace. Ayan kung paano siya nakatanggap ng biyaya na hindi pa oras para tumanggap ng biyaya pero nabiyayaan siya ng ating Diyos. Okay? And the third part of the book of, or the chapter of Matthew 15 is a mixed group. It's a multitude. No? Hindi na ho natin i-discuss to. No? Multitude po, halo-halo na po ang Jews at saka ang mga Gentiles, sama-sama po doon, receiving healing and provision of food from our Lord Jesus Christ. Okay? But we will focus on the second story. It's a stand-alone story. Ibig sabihin, maski hindi mabanggit yung iba, okay lang. Okay? Are we ready? Okay. So Matthew 15:21 to 28. Ang sabi po dito, then Jesus went out from there. Iniwan niya na yung mga Pharisees, alright? And departed to the region of Tyre and Sidon. And behold, a woman of Canaan. So, Canaan, ito po ay Gentile place, no? So, mga hentil po nakatira dyan. So, this woman is a Gentile. Alright? Hindi siya Hudyo, kaya Gentile siya. Yun po ang tawag sa kanila. So, a woman of Canaan came from that region and cried out to him, saying, have mercy on me, O Lord. Anong tawag niya? O Lord, Son of David. Now, pag ang tao po tinawag na Son of David or anybody called Son of David, ibig sabihin naniniwala sila, Messiah siya. Okay? It means she believed that Jesus is the Messiah. So may pananampalataya po itong babae na ito, no? My daughter, ito po ang problema niya. My daughter is severely demon-possessed. Hindi lang slightly possessed, talagang severely demon-possessed. Baka nananakit na ito, nangangagat na, no? At kung ano nun sinasabi, no? But he answered her not a word. Hindi yung sumagot si Jesus. Hindi ba nakita ni Jesus na severe yung problem? No, that's not the problem here. Okay, we will see later. And his disciples, kasi paulit-ulit po yung babae, his disciples came and urged him, saying, send her away. Paalisin mo na yan. Sabi niya, ganyan po sila sa Gentiles, no? Wala po kasing ugnayan ang Gentiles at saka Jews. Pero itong babae na to, malakas ang loob niya. Kaya sabi nitong mga disciples, send her away for she cries out after us. Sunod ng sunod itong babae sa kanila. But he answered and said, I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel. This is for the information of the disciples. Okay, kausap niya yung mga disciples eh. Then, she came and worshipped Him. Bagamat siya po ay hindi sinasagot ni Jesus, but this woman worshipped Him. Sabihin natin lahat, worshipped Him. Ayan. So minsan, pag hindi tayo sinasagot ni Lord, do we worship Him? Ayan. Yung iba, nagtampo na. Pero itong babae na to, she worshipped Him. Maski hindi siya sinasagot ni Lord, no? And then she came and worshipped Him, saying, Lord, help me. But He answered, this time He answered, no? And said, it is not good to take the children's bread. No? The children's bread
and give it to, and throw it to the little dogs. So ano ibig sabihin nun? Again, kultura po nila ito, I need to explain. Ang mga Hudyo, right, maliit ang tingin nila sa mga hentil. Ayan, ganyan po talaga. Kaya ang tawag sa kanila ay little dogs or puppies. No? At tanggap naman ng mga hentil yun. Although may kurot, pero tanggap na nila. Yun ang tawag sa amin eh. Alright? So, yun po ang tawag sa kanila. So, hindi naman po, hindi ho ino-offend ni Jesus to, no? Pero yun po talaga ang tawag sa mga hentil. At that time kasi, yung mga Gentiles, syempre, wala pa silang access to the Lord. Gentiles are pagans. They have no God. They have no share in the covenant of God. No? Kaya ganun na lang po ang tingin ng mga Hudyo, mga Israelites sa mga Gentiles. At that time, sabihin natin lahat, at that time. Nung time na yon, nung kausap ni Jesus yung mga Gentiles, at that time, Gentiles were without Christ. Nasa Ephesians 2:12 to, no? They are aliens from the commonwealth of Israel. Ibig sabihin, wala silang share sa yaman ng Israel, no? And strangers from the covenant of promise. Walang pangako ang Diyos sa kanila. Ang pangako ng Diyos sa mga Israelites lang. Pero sa mga Gentiles, wala silang pangako. Dati yon, no? Having no hope, walang pag-asa. Kung ikaw ay hindi Hudyo noon, wala kang pag-asa sa buhay. Dahil walang pangako ang Diyos sa iyo. Right? And without God in the world. But now. Sabihin natin lahat, but now. Ayan. Ang mga Gentiles ngayon, ibig sabihin mga hindi mananampalataya kay Kristo, alright, may pag-asa na sila kung mananampalataya sila. No? But now, in Christ. Are you in Christ? So tayong mga dating Gentile, mga dati tayong pagan, in Christ, iba na po. Bakit? Because we were brought near. Sabi mo nga, I am brought near. We are brought near by the blood of Christ. Okay? So dati yon wala tayong Kristo. Dati yon wala tayong pag-asa. Dati yon wala tayong pangako ng Diyos. Wala tayong covenant of God. But now, in Christ, nabago na po lahat. May pag-asa na tayo. Amen? Ang pangako ng Diyos ay para sa atin na it's a yes and an amen. Amen po ba? Ang yaman ng Israel ay yaman na rin natin. Amen? Abraham's riches is for us. Alright? So yun na po ang nagawa ng dugo ni Kristo. Nilapit tayo. Nilapit tayo sa Diyos. Hindi na tayo malayo. Hindi na tayo others. We belong to God now. Amen? Praise God. So, ang sabi ni Jesus, it's not right, no, na yung bread ng children, kasi Israel pa lang ang tinutukoy niya doon, ay ibigay, no, sa mga aso and throw it to the little dogs, kayong mga Gentiles. And she said, tingnan niyo may sagot niya, yes, Lord. Hindi siya nakipag-away. Sabi niya, yes, Lord, yet even the little dogs eat the crumbs which fall from their master's table. So ibig sabihin niya, maski yung mumu na lang, tatanggapin ko. So you see the love of a mother here. Do you see that? Tinanggal niya ang kahihiyan kasi hindi ho na pwedeng kausapin ng mga Gentiles ang Jew. Alright? Tinanggal niya yun dahil bakit meron siyang kailangan sa ating Panginoon. Tinanggal niya lahat ng hiya. Maski pinapalayas na siya ng mga disciples, she persisted. Alright? Lumapit pa rin kay Jesus at nagpumilit. Okay? And because she did that, then Jesus answered and said to her, O woman, great is your faith. Let it be to you as you desire. And her daughter, listen to this, was healed from that very hour. Amen? So yan po, at i-unbox po natin ang mga pangyayari dyan. Makikita po natin dito, mga nanay, meron po ba tayong hinihiling sa Panginoon? Ayan, lahat tayo, di ba? May hinihiling tayo. When the Lord does not answer us right away, it does not mean no. Hindi ibig sabihin, hindi. Hindi ibig sabihin na wala siyang sagot para sa'yo. Alright? Lalo na ngayon, tayo ay new covenant. Sabi mo, I'm a new covenant believer. We belong to the covenant. Alright? No? So tayo po ay mayroon ng access sa Kanya. Lalo na sa atin, lahat ng pangako ng Diyos ay yes and
Amen. May pangako ba ang Diyos? O lahat yon para sa'yo? Yes. Lahat yon para sa'yo. Amen na kagad. Amen? So may sagot na. Hindi ka pa nga humihingi. May sagot na eh. Amen po ba? Nakita niyo po ba yon? Lahat po ng pangako ng Diyos ay yes and amen na sa inyo. But many times in our prayers, minsan parang, Lord, ba't wala kang sagot? Parang hindi kita madama. Parang hindi ko marinig ang sagot mo. O kaya nag-intay ka na ng sometime, pero wala pa rin. It doesn't mean He did not hear you. It doesn't mean the answer is no. As long as it is according to the Word of God, the answer of God to you is yes and amen. Amen po ba? Basta po yan ay pangako ng Diyos, ha? Baka naman bangko at kotse ng iba ang hihingin nyo. Hindi ho ibibigay sa inyo yan. Kailangan ayon sa kalooban niya. So wag po tayo mafu-frustrate kagad, mga nanay, di ba? Pinagpe-pray natin ang pamilya natin. Ba't ganun, Lord? Hindi pa nagbabago ang anak ko. Lahat yan ay may perfect timing at may perfect reason po ang Diyos. Dahil definitely, God has heard your prayer. Saan po ang patunay that God has heard our prayer? 1 John chapter 5, verse 14 to 15. Sa mga New Testament believers, New Covenant believers, atin to. Sabihin natin lahat, atin to. Ayan. Now this is the confidence, itong kumpiyansa natin that we have in Him. In Him is in Christ. Are you in Christ? That if we ask anything, maski ano daw, mga kapatid, maski ano daw, hilingin mo, according to His will. Kailangan nasa kalooban ng Diyos. Huwag niyong ihilingin ang hindi kalooban ng Diyos. Lord, sana madapa siya. Hindi ho yan sasagutin ng Panginoon. Amen. Amen po ba? Lord, sana akin na lang yung kotse niya. Hindi yan ibibigay ni Lord. Humingi ka na sarili mong kotse. Amen. Huwag matakot humingi ng kotse. Amen. Huwag matakot humingi ng bahay. Yes and amen ang sagot niya sa iyo. Naniniwala tayo? Amen. Alam niyo, agahan niyo lang pagde-declare at paniniwala sa Panginoon. You will have it. Magugulat ka. Ito na pala yung dineclare ko. Kala ko, nagdo-drawing lang ako sa ere. Hindi pala. Totoo pala nangyayari. Amen? Alright? So sabi dito that if we ask anything according to His will, kailangan according to His will, He what? Hears us. Hindi pa tapos. And if we know that He hears us, naririnig pala ako ng Diyos, whatever we ask, sabihin natin lahat, whatever yan, basta kalooban ng Diyos, we know. Sabihin mo sa katabi mo, dapat alam mo. We know that we have the petitions. Ibibigay pa lang o nasa iyo na? Nasa iyo na. We have the petitions that we asked of Him. Amen? Kasi alam nyo, bago nyo hilingin yan, alam na ni Lord. In fact, nakahanda na ang sagot niya bago nyo pahilingin yan. Kaya humiling ka na. You have not because you ask not. Kasi naiya ako, laki-laki nung hinihingi ko kay Lord, humiling ka. At balang araw malalasap mo yan. Lalakaran mo yan. Makikita mo yan. Huwag ka lang mahihiya. More than what you expect. Exceedingly, abundantly, above all that you can think or ask. Ask or think. Magkaroon lang tayo ng pananampalataya kay Lord. Totoong-totoo yan. Madami na naka-experience yan dito. Amen? So the delay of the answer, at this point kasi hindi siya sinagot ni Jesus kagad eh. It could be symbolic. Symbolic, bakit? Kasi Jesus was first sent to the Israelites. You know, God is a God of order. Hindi pwede basta-basta kung sino na lang bastang ang assignment niya. Ang assignment niya to the Israelites, no? And the Israelites, as we know the story, the Jews crucified Him. At dahil do sa crucifixion, yung blood niya na pour, and He already paid for the sin of the whole world, including the Gentiles. At sa pamamagitan na yun, now He can give grace to the Gentiles. So may God of order. Step 1 muna, step 2, then step 3. Hindi pwedeng step 3 kagad. So, kaya sabi niya, I was sent first to the children of Israel, di ba? So,
he needed to deal with the Israelites first. Hindi sa ayaw niyang sagutin yung babae. So there are reasons sometimes kung bakit hindi kagad sumasagot ang Diyos. No? It's not because it's a no. Kung yan ay pangako niya, yes na kagad yan. Have that confidence. It's a yes. Alright? It's already a yes. Kaya lang, hindi kagad sumasagot for reasons na later on malalaman mo. Meron nga mga nananalangin, Lord, sana magkaroon na ako ng baby. 12 years, 13 years, wala pa. No? So minsan nagtatampo sila, Lord, ba't naman ganun? Ba't wala? Pero nung dumating na, nagbuntis na, sabi nila, tama talaga si Lord. Ito talaga ang perfect timing niya. Amen? You will realize that. Magugulat kayo, sabi mo, ang talino talaga ni Lord. Talaga naman, sakto. Yung pinagpe-pray mong trabaho noon, ba't hindi mo makuha dati? Kasi now is the perfect time that you received it. Malalaki na yung anak mo, pwede ka na lumabas sa oras ng gusto mo. Yung mga anak mo, hindi mo napabayaan. Amen? And all this time, nag-support si Lord sa'yo, nag-provide sa'yo, hindi siya nagkulang sa'yo. But ngayon lang, Lord, yung bahay ko, naku, hindi mo sasabihin niya. Sasabihin mo, ito yung perfect timing sa bahay ko. So, hindi ho nagkukulang ang Lord. Alam niya lang ang perfect timing. Walang sayang pag ang Diyos ay nagbigay. So, magpatuloy ka lang umasa. Patuloy mo lang sabihin, mabuti ka, O Diyos. Alam ko lahat, tamang-tama ang timing. Amen? Praise God. So, symbolic yon in a way na, God does not answer sa oras na gusto mo, pero sa perfect timing niya. Amen? Alright? So, kailangan muna kasi i-deal ni Jesus yung mga Jews, yung mga Israelites, no? And then He can deal with the Gentiles. Okay? So, makikita po natin sa story, though hindi pa oras ng babae na tumanggap kay Jesus dahil hentil siya eh. Dapat after the cross pa eh. And yet, because of her faith, sabihin natin lahat, faith, nakatanggap siya. Accelerated po ang sagot ni Kristo sa kanya dahil sa pananampalataya. Okay? So, lesson we can learn here, grace is received by faith. Alright? And this mother operated in faith. So, maging noon hanggang ngayon, para makatanggap tayo sa biyaya ng Diyos, sa pamamagitan po ito ng pananampalataya. Ano po ba ang pananampalataya nitong Gentile? Akala ko ba pagan siya, pero nakarinig siya na magandang balita. I'm sure she heard what Jesus Christ has done and who Jesus is. Kaya ang tawag niya kay Jesus, sabi niya, Lord, Panginoon. Di ba? Ganon din po ang pagkakaligtas natin. Whoever confesses that Jesus is Lord will be saved. Amen? So this woman believed in Jesus. Not only that, tinawag niyang Son of David. So not only to her is Jesus Lord, pero siya ay tagapagligtas. Siya ang Messiah, tagapagligtas ko. Amen? So if this woman received from Jesus, hindi pa niya oras, alright? Mas lalo na tayo. This is our time. Sabihin natin lahat, this is our time. This is our place. This is the time to receive from the Lord. Amen? Bakit? Tapos na ang krus ng Kalbaryo. It is finished. Lahat bayad na. Kaya tanggap na lang tayo. Amen po ba? Tumanggap ka na sa Panginoon. This is really our time. Don't hesitate. Don't hold back. Sugod mga kapatid. Amen? Tumanggap sa ating Panginoon. Receive all you can and share it away to other people. Amen? Have that confidence because He hears you. Yes, He hears your every prayer. Amen? Praise God. So, grace, number 1, grace is received by faith in Christ Jesus. So, have that faith. No? Hindi kayo mapapahiya. There's no other way to receive grace. Hindi po yan sa mabuting gawa. O Lord nagpray ako kanina. O Lord nagsimba ako kanina. Listahan pa si Lord. O Lord nagbasa ako ng Bible kanina. Hindi po ganyan ang pagtanggap ng biyaya. Grace is received by faith. Lord, salamat sa iyong biyaya. Okay? It's not by works, it's not by gender, it's not by breeding or nationality.
No, dati yon nung hindi pa naayos ni Jesus, kaya inuna niya muna Israel, and then nakasama na po ang Gentiles, dati yon. But now, it's all by faith. Sabihin natin lahat, grace by faith. Yeah, we receive grace by faith. She believed in Jesus, nananampalataya siya, tulad natin, we believe Jesus is Lord. Sabihin natin lahat, Jesus is Lord. Jesus is my Messiah. Yes, He is our Savior. At naniniwala din siya, merciful ang ating Panginoon, that Jesus can do miracles. Kasi nga, isang ina, talagang lungkot na lungkot siya. No? Yung kanyang anak ay severely demon-possessed. Sino na mga nanay ang hindi malulungkot nun? Her heart is broken. She was in need, kaya lumapit siya sa ating Panginoon. And dito nyo makikita, this woman, this mother, was so bold. Talaga ang tapang-tapangan na. Hindi bali kung ano sabihin ng mga disciples. Hindi bali na kung ano sabihin ng mga tao. Kukunin ko ang kasagutan ko. Okay? So number 2, makikita natin, find grace by coming boldly to the throne of grace. Sabihin natin lahat, boldly. Ayan, dapat po ay very bold tayo, hindi nahihiya, tanggalin na ang hiya. Amen? Tanggalin na po ang takot. We should be bold as we come to the throne of grace. Makita po natin yan sa Hebrews. Bakit kailangan maging bold, Pastora? Kasi yan po ang imbitasyon niya sa atin. Huwag nang hihiya-hiya pa. I have so much to give away. Sukdulang biyaya ang para sa'yo, tapos nahihiya ka pa. Alam niyo yung mga nahihiya, talo ng makakapal. Ay, di, sorry lang. Ang mga nahihiya, talo ng mga bold. Yung mga matatapang, di ba? Sa mga bata, makikita niyo yan eh. Oh, ito, regalo. Yung unang batang tumakbo, siya nakakakuha. Yung mga bata ba sa likod, hindi ba nila gusto yun? Gusto rin. Eh, kaya lang nahiya. Natakot. 'Di ba? Ganon din po yan sa matatanda. Sa ating may mga edad na, paghihiya-hiya tayo, pag lumalakad tayo sa takot, naku baka anong sabihin nila, naku baka may sabihin sila tungkol sa akin. Eh, tandaan nyo to, kay may gawin ka, kay wala, may sasabihin ng tao. Amen? Pakailan mo doon, gusto mong tanggapin ang biyaya ng Panginoon. Amen? So come boldly to the throne of grace. Hebrews 4:14-16, ito po ang sabi nito, seeing then, dapat nakikita natin to, that we have a great high priest who has passed through the heavens, galing sa earth, bumalik sa kalangitan, Jesus, the Son of God. Let us hold fast to our confession, for we do not have a high priest, look at this, who cannot sympathize with our weaknesses. Mean to say, alam niya ang kahinaan natin. Nakakasimpatya siya. Bakit? Kasi He was tempted in all points. Alam niya pinagdadaanan mo. Alam niya kung ba't ka nang hina. Pero ang kaibahan niya sa atin, yet without sin. No? Hindi siya sumuko dun sa temptation. Let us, ito na po ang invitasyon para sa ating lahat. Let us, therefore, come what? Pakilakas ang mikropono. Ayan. Sayang naman ang mikropono, hindi kayo marinig. Ayan. Come boldly to the throne of grace. Hindi sinabing throne of judgment. Ha? It's a throne of grace. So biyaya ang i-expect mo. Kung judgment yan, mag-expect ka ng judgment. Pero biyaya, it's a throne of grace. Kaya throne of grace will give you grace after grace. Alright? At ano daw matatanggap natin? That we may obtain mercy and find grace. Ba't nawala ba ang grace? Hindi. Minsan lang hindi natin makita dahil nahihiya ka. Dahil natatakot ka. Pero dapat alam mo that we have a high priest, Jesus, who sympathizes with our weaknesses. Eh, nahiya ako kasi nagawa ko to. Huwag kang mahiya. Alam ni Jesus yan. In fact, alam na alam niya yan. Binayaran niya na sa krus ng Kalbaryo yung kahinaan mo. Amen? Ba't ka pa mahiya? Binayaran na nga niya para you can come boldly to the throne of grace. Lahat ng ating kahihiyan, lahat ng ating kasalanan, maduming nagawa, siya ang nagbayad. Kaya huwag ka nang mahiya.
Ginawa niya yan para you can come boldly to the throne of grace and find grace to help in time of need. Amen? This is our time. Ito na ang panahon para sumugod, mga kapatid. Amen? So find grace kasi minsan nga natatabunan ng ating hiya. Natatabunan ng ating, takot. Naku, baka sabihin naman ni Lord, ang hina-hina ako, tapos lapit-lapit pa ako sa Kanya. Tanggalin niyo lahat yan. Come boldly to the throne of grace. Amen? Amen po ba? Praise God. So grace wants us bold. No? Hindi nahihiya. Ang mahiyain na tao, talo. Totoo, di ba? Talo kasi wala, hindi makalapit, no? Nakakita ng artista, sabi lang ganyan, sana nagpa-picture ako. Pagdating mo sa bahay, sana nagpa-picture ako, sana nagpa-autograph ako. Yung tao naman nandun lang, nag-iintay lang, di ba? Talo talaga Yung mga nagsiksikan, di may picture sila, di may autograph sila. Bakit? Hindi nahiya. Sabi mo sa katabi mo, be bold. Ayan. At hindi signature ang hihingi natin kay Lord, kasagutan sa ating mga pangangailangan. Amen? Praise God. He wants you to receive His grace. Alright? So anong kailangan mo, Nay? Inay, anong kailangan mo? Mga magulang, anong kailangan nyo sa ating Panginoon? I tell you, this message is God telling you, go for it. Come boldly. Lapit na. Wala kang dapat ikahiya. Alam ko pinagdadaanan mo, but you are to come boldly. And know who you are talking to, who you are asking from. He's the high priest who knows your weaknesses and can sympathize with your weaknesses. May simpatya siya, hindi siya galit sa'yo. Amen? Iba kasi pag may simpatya sa'yo naiintindihan kita, alika na nga, alika dito. Diba? Iba yun kesa yung judge of our weaknesses. Okay? So, let's be bold so that we can find grace. Hindi natatabunan ng ating hiya, ng ating shame, no? And also, I want you to persist. Nakita natin itong babae na to, persistent siya. No? Maski nasabi niya na yung request niya sa ating Panginoon, inulit-ulit pa niya. Kaya nga sabi ng mga disciples, paalisin niyo na nga to, Lord. Ang kulit. Okay? Sabi mo sa katabi mo, okay lang maging makulit. Yes, okay lang maging makulit. And this is encouraged by the Lord Jesus Christ Himself. Alright? Yung kulit dahil, bakit ka ba nangungulit? Kasi may pananampalataya ka. Alam niyo, ang tao naman na tingin niyang wala siya makukuha doon, hindi na mangungulit. Diba? Ba't pa siya mangungulit alam mong wala. Diba? Halimbawa, nasa ATM kayo. Sabi nung ATM, no cash to dispense. Kukulitin mo pa ba yun? Siyempre sabi mo, wala pala tong cash Pero kung wala namang sign na gano'n, ulit-ulit, bakit ganito to? Ulit ka ng ulit. Bakit? Kasi alam mo may lalabas dyan. Amen po ba? So this woman, kaya siya nangungulit. The reason why she persists is because she knows Jesus will respond to her. Amen? She has heard so many good news about Jesus. Tayo lalo na. Amen? Do you know how much God loves you? So much He gave His Son for you. Amen? Ano pa ba ang hindi niya ibibigay sa iyo? Ito sabihin ko sa inyo, kaya kulitin nyo. Dahil ibibigay yan sa inyo. Amen? Basta kalooban niya, baka naman humingi kayo ng hindi sa inyo. Humingi kayo ng sarili nyo. Amen? Alright? So, persist. No? So, do not be shy, come boldly, tanggalin natin ang hiya. Bakit? Malaking freedom ang binigay sa atin ng Panginoon para hindi na tayo mahiya. Lahat ng ating sala, pinatawad niya na. Ano pang kinahihiya mo? You forget. You have been purified from your sins. Do not forget that. That is so important. If you always see your sins before you, you have not seen the Son. Kailangan the Son is what you behold. What He has done for us. Tetelestai, it is finished. Bayad na lahat ng utang mo. Ano pang kinahihiya mo? Amen? Wala ka na dapat ikahiya. Lord, wala akong sala. Ayun, magandang lapit yung kay Lord. Lord, wala akong sala dahil binayaran mo na lahat. Ito ang aking request sa iyo.
Diba? Hindi yung, Lord, may kasalanan na naman ako. Paano ba yan, Lord? Inulit ko na naman. Walang boldness yun eh. Alright? Dapat, Lord, bayad na ang lahat. Tetelestai. Sabihin ni Lord, ba, nag-Hebrew pa? Diba? Hebrew ba? Greek? Okay. Hebrew ba yung Greek? Okay. Tetelestai. Greek. Okay. I'll find out. Okay? So, Greek. Okay. So, ganun po ang lapit with boldness to the Lord. Dahil bayad ng lahat, nakakalapit ako sa inyo with freedom, with all freedom. Jesus Christ paid so much for you to have that freedom to come to Him boldly. Do you realize that? He gave us His life. He gave us His blood. All right? Life is in the blood. When His blood poured out, He gave His life to us. Para lamang magkaroon tayo ng kalayaan, makalapit sa Kanya na walang kahihiyan. Lapit na, mga anak. Amen po ba? So, Galatians 5:13 tells us, "For you, brethren, have been called to liberty." Kalayaan! Maging malaya ka. Only do not use this liberty as an opportunity for the flesh. Okay? Hindi natin gagamitin sa mga nais ng laman. But through love, serve one another. Amen po ba? So, doon natin gagamitin yung kalayaan na yon, no? So, as a child of God, wala nang hiya-hiya. Sabi mo sa katabi mo, wala ka nang... wala ka nang... Ayun, wala ka nang hiya. Okay? Wala ka nang hiya. Wala ka na ring takot. Okay? Boldness ang para sa atin. Okay? So, bold means fearless. We are fearless, walang takot. Bakit ka naman matatakot? You are the righteousness of God in Christ Jesus. Do you know who you are? Ba't ka mahihiya? Hindi ba kami sabihin sila sa akin, Pastora? You are the righteousness of God in Christ Jesus. Ha? Ang tao lagi may sinasabi, hayaan nyo sila. Laging mema, sabi lang. Diba? Kaya may gawin ka kay wala, lagi yung may sasabihin. Kaya sugod mga kapatid. Okay? You are the righteousness of God in Christ Jesus. Amen? Ibinigay na ng ating Diyos ang katuwiran ni Jesus sa atin. Diba? So, malaking profit po na malaya tayo. You know, without any shame, no? Malaking bagay po na confident ka dahil sa ginawa ni Kristo Jesus para sa atin. Okay? At kunin nyo ng kunin ang blessing para sa inyo. Take so much that you can give it away to other people as well. Nagiging pagpapala ka. No? Kasi minsan yung sobra naman talaga, hindi mo na alam gagawin doon, ipamigay nyo naman sa iba. Diba? Ang sarap mamigay sa iba pag apaw-apaw na po tayo. But you can only do this when you are focused on the Lord Jesus. Hindi ka nakafocus sa sarili mo. Alam nyo, minsan yung mga sobrang hiyain, huwag magagalit sa akin. Kasi nakatingin kayo sa sarili nyo. Ito ang sikreto. Kasi mahiyain din ako dati. Nahiya ako, baka tinignan na yung sapatos ko, tinignan yung buhok ko. Tumingin kayo kay Jesus. Mawawala hiya nyo. Kasi all focus goes to Jesus, wala na sa inyo. Huwag kayong magtira para sa inyo. Tingin lang kayo kay Jesus. Magiging fearless kayo. Magiging fierce kayo. Fearless, bold, very bold. At sabi nga, His perfect love cast out all fear. Pag nakatingin kayo kung gaano kayo kamahal ng ating Diyos, mawawala ang iyong hiya sa katawan. Diba? Ano ngayon kung mataba ako? Diba? Okay lang yan. Alright? Ano ngayon kung masyado ka maliit, panot ang iyong, pango ang iyong ilong. Diba? Don't focus on that. Focus on Jesus. Matatanggal lahat ang hiya nyo, I tell you. Alright? Kaya ka pa nahihiya kasi nakatingin ka pa sa ilong mo. Nakatingin ka pa sa kalakihan mo. Ano ngayon? Uso yan. Okay? No, matatanggal talaga po yung hiya nyo as you focus on Jesus. More on Jesus, not on you. His perfect love cast out all fear. Mawawala lahat ng hiya, lahat ng takot. Amen? So, Jesus calls every believer to come boldly. Sabihin natin ulit, boldly. To the throne of grace. Amen? So,
Yung Filipino culture, ayan, tanggalin nyo na yung sobrang hiya kasi mahiyain kasi talaga mga Pinoy eh. Huwag na kayo mahiya. We are called to be bold. In the kingdom of Christ, in the kingdom of God, we are called to be bold, no? At sabi nga, maraming nananakaw at nauuna doon sa mga mahiyain. Sabi nga, the kingdom of heaven, right? I experience violence. No? Nagulat ako sa verse na yon. Hanapin niyo yon, no? Pero sabi nga, the violent take it by force. Ano pinag-uusapan doon? Yung faith na very bold. Bakit by force? Kasi alam niya, akin to! Akin to, Lord. Pinangako mo to, kaya akin to. So, ganun po ang encouragement sa atin. Be bold. Be violent. That's a very positive word na ginamit dito. The violent take it by force. Kasi alam mo kung ano ang para sa'yo. Diba? Yung mga anak natin, alam nila kung anong para sa kanila. Pagbukas ng ref yan, alam na nila lahat sa kanila. walang preno, di ba? So, boldness of a child of God, no? Sabihin natin lahat, I am bold. Okay, number 3 na po tayo. Grace calls for persistence, knowing that God is good. Yun po ang dahilan nyo. Kayong bakit kayo persistent? Alam ko mabuti ang Diyos. Alam ko mapagbigay siya. I know that God is generous. Kaya persistent ka. Hindi dahil makulit ka lang, kundi alam mo, mabuti ang Diyos. Luke 18:1-8, I know you're familiar with this. Jesus was talking about a widow woman, no? Then He spoke a parable to them that men, tingnan niyo to ito yung parable, pero ito yung meaning ng parable. That men always ought to pray and not lose heart. Ibig sabihin, don't give up. Sabi mo sa katabi mo, don't give up. Pag nanalangin ka, huwag kang susuko. Amen? Huwag niyo susukuan, pangarap niyo yan eh. Huwag niyo susukuan. In the perfect timing of God, alam niya, dun ang dapat na panahon na matanggap mo yan. Kundi tapon lang eh. Sayang lang, di ka pa ready. Yung iba pinipilit. Di tumapon lang. Diba? Pero pag timing ng Panginoon ang inabangan mo, perfect. Walang sorrow. Amen? There's no sorrow when He blesses us. Amen? So then He spoke a parable to them that men always ought to pray and not lose heart, saying, ito na yung parable, there was in a certain city a judge who did not fear God. Masama itong tao na to, itong judge na to. Nor regard man, walang pakialam sa tao. Now there was a widow in that city, and she came to him saying, get justice for me. Right? From my adversary, no? So naghahanap siya ng katarungan, no? Para paglaban siya. And he would not for a while. But afterward, itong judge na to, evil judge, he said within himself, though I do not fear God, talagang sinabi pa no? Nor regard man, yet because this widow troubles me, I will avenge her. Sige na nga, gagawin ko na nga, lest by her continual coming, she weary me. So sabi niya, kaysa nang mapagod ako sa kanya. So yun ang iniisip niya, mapapagod pa ako dito. Sige na nga, i-avenge ko na sila. And this is the lesson. Then the Lord said, hear what the unjust judge says. So ibig sabihin niya, maski masama, pagbibigyan. Okay? Masama siya, pero pinagbigyan niya yung widow para sa sarili niya. No? Mas lalo na ang Diyos na mabuti. Sabihin natin, Diyos na mabuti. Diyos na mapagmahal. Amen? Diyos na mahal ka. Mas lalo na siya. Kung ito nga, pinagbigyan yung widow ikaw pa kaya na mahal ng Diyos? Amen? Sabi niya, and shall God not avenge His own elect, who cry out day and night? Makulit, Okay lang maging makulit. Sabi mo sa katabi mo, okay lang maging makulit. Kasi nagtitiwala ka sa Kanya. Alright? And shall not God judge His own elect? We are elects of the Lord. Hinirang tayo ng Diyos, who cry out day and night to Him, though He bears long with them. Hindi siya katulad ng judge. Ayaw niya mawiri, ayaw ko mapagod. Si Lord, hindi siya napapagod sa'yo. Kaya okay lang siyang kulitin. Amen.
So, okay lang yan, no? Every time you remember may problem ka, naku, Lord, naalala ko naman, Lord, yung pangako mo, salamat, ha? Okay, okay lang yon, ulitin nyo kay Lord. It's a prayer of thanksgiving at the same time, it's a prayer of faith. Lord, yung pangako nyo, ha? Thank you, Lord, Ganon. Yun po ay prayer of faith and thanksgiving, no? So, sabi niya dito, I tell you that He will avenge them speedily. Okay, mga bilisan. Nevertheless, look at this. Nevertheless, when the Son of Man comes, will He really find faith on the earth? So sabi niya, may makikita ba siyang pananampalataya? Now, anong klaseng pananampalataya yon? Yung sinabi niya, you pray, ibig sabihin you have faith, and you do not lose heart. You do not give up. Yun ang hinahanap niyang pananampalataya. No? Yung malapit sa Kanya, nananalangin at hindi nag-give up. Sabi mo sa katabi mo, don't give up. This is the kind of faith that Jesus is looking for when He comes back. Persistent, makulit dahil nananampalataya. Hindi ka naman mangungulit kung hindi ka nananampalataya eh. Diba? Hindi sumusuko. So okay lang yan. We pray that kind of prayer, no? Pag sinabi niya, do not give up, ibig sabihin, bakit? Kasi darating ang sagot. Anak, huwag ka sumuko kasi darating sa'yo ang sagot. Diba? Perfect timing lang lahat yan. So, kung hindi dumating ngayon, dadating yan. Naalala ko na naman yung example nung classmate ko. Sinabi niya sa kanyang lola na 80-year-old na. Sabi niya, Lola, I forgot the exact words, pero sabi niya, parang ang tagal naman dumating ng sagot ni Lord. Parang kina-question niya yung faithfulness ni Lord. Sabi niya doon sa apo niya, yung lola, na 80 plus na. Sabi niya, kapag tumanda ka na, sintanda ko, sabihin mo ulit yan. Ibig niya sabihin, ang Diyos ay tapat. Alright? Tumanda na siya at alam niya, dumating ang kasagutan sa tamang panahon. Sa perfect timing, dun dumadating ang kasagutan. So kung hindi mo pa natanggap ngayon, kasi may perfect time para dyan. Amen. Di ba? At pag dumating yung sabi mo, yes, Lord, sabi na nga ba? Tama ka, Lord. Ito nga yung perfect timing. Hiyang-hiya ka tuloy kay Lord. Di ba? Yung pagko-question mo sa Kanya noon, marirealize mo. And that's part of, maturing. You realize things na dapat pala, hindi ko kina-question si Lord. Kaya sa mga susunod mong prayer, hindi ka na magko-question. Kasi alam mo na. Alam na this. Amen po ba? Alright? So we can also see this, mother so loved her child. At ganyan naman talaga ang pag-ibig ng ina. No? Hahamakin lahat. Makuha lang, di ba? Magiging tigre nga daw mga nanay para sa mga anak, di ba? So thank God for mothers. Sabihin natin lahat, thank you Lord for our mothers. Alright? She has this great need, itong binabasa natin, at nangulit sa Diyos na mabuti. Nangulit siya kay Kristo na kanyang tinatawag na Panginoon. Kasi alam niya, siya ay Mesiyas. Siya ang Son of David. Meaning to say, kung siya, ililigtas niya ang aking buhay sa kapahamakan, ito pa kayang hinihiling ko? Hindi ba niya ililigtas ang aking anak who is severely demon-possessed? Will He not do that? She knew the answer. Ibibigay ito sa akin ng Panginoon. Amen po ba? So tayo, lalo na tayo mga kapatid, we are already new covenant believers. Amen? Tayo po ang talagang highly favored of the Lord. Amen po ba? Sabihin natin, I am highly favored. Alright? Tayo pa ba ang hindi niya sasagutin? Yung babae na yun, pwedeng hindi pa eh. Alright? Kasi hindi pa panahon. Pero tayo, this is our time. This is our place. We are called in the kingdom for such a time as this. Sugod mga kapatid, be bold and ask from the Father. Ask from our Lord. Amen? Praise God. Hallelujah. So persist in your request. Pastora, hanggang kailan? May sagot dyan. Tanong niyo ako, hanggang kailan? Parang ayaw niyo naman tanongin eh. Yung totoo. Hanggang dumating.
Amen? At sasabihin ko sa inyo, Pastora, tagal naman noon hanggang dumating. Ito sasabihin ko sa inyo, pag dumating na, lahat ng lungkot nyo, lahat ng iniyak nyo, pawi lahat. Parang sinabi mo, bakit ba ako nagtampo pa? Nahiya naman ako. Mahihiya ka talaga eh. Kasi alam mo, sakto talaga, Lord. Ito talaga yung panahon para doon. Amen? But you learn. You learn. That's how we do it. We learn along the way. Okay? So hanggang dumating, we persist. Hanggang dumating, we are bold. Hanggang dumating, we stay in faith. And this is what we see the mother did. Alright? Bakit? Sa pag-ibig sa kanyang anak. And because of that, alam niyo po ba, maski ibang tao po, yung kanyang pinananalangin, ang panalangin po, hindi lang po para sa atin. Pwede sa anak, pwede sa asawa, sa mga mahal sa buhay, sa malayo. Malayo po si Jesus doon sa bata na demon-possessed. And yet, that girl, yung daughter po, received healing that very hour. So, ibig sabihin, prayer has no distance. It's not limited by distance. It's not limited by kung sino. Kasi alam niyo bakit? Hindi naman Christian yung pinagaling ni Jesus. Baka akala natin ang prayer natin para lang sa mga kapatiran. Okay? Sa kapamilya lang. Hindi po. Maski po, hindi believer, pwede niyong ipag-pray ng kagalingan. And God is generous. God is so loving. Sasagutin po ang prayer natin para sa ibang tao. Amen? Do you see how powerful prayer is? You see how faithful God is. How loving God is. Demon-possessed yun eh. So, ibig sabihin, walang relasyon talaga sa Diyos. Talagang pinapasok niya ang demonyo sa katawan niya. Pero niligtas ng ating Diyos. Amen? Do you see how good God is? So, do not give up, no? Gaano mang katagal yan, may sagot ang ating Panginoon para sa iyo. And number 4, the last one, last na po, Brother Bob. God gives grace to the humble. This woman did not fight with the Lord. Hindi niya sinabing, Lord, tinawag mo naman akong aso, ano ba yan? Hindi siya nagtaray, okay? So, sinabi niya, yes, Lord. But even the little puppies can partake of the crumbs. Mumu na lang, Lord. Maski yun, tatanggapin ko. Mapagaling lang ang aking anak. No? So we see here that she is humble. And meron pong sagot. Bakit po attracted ang Diyos sa mga humble? James 4:6 says, right? New Testament, para sa atin to, but He gives more grace. Sabihin natin lahat, more grace. Gusto pa niyo pa ng more grace? Be humble. Therefore, He says, God resists the proud, but gives grace to the humble. Amen? So, never come to the Lord with this. Lord, usher ako. Lord, kumakanta pa nga ako eh. Pagkatapos ko bumaba, kumakamay pa ako ng tao. Naku, dami ko nang ginagawa. Kahambugan po yun. Never go to the Lord na parang may listahan ka ng gawa mo. Instead, this is humility. Lord, salamat at binigay mo ang anak mo para sa akin. Salamat na lahat ng sala ko, binayaran na ng aking Panginoon. And that's why you made me deserving to receive from you today. Salamat sa iyong natapos na gawa. That's humility. Hindi mo pinagmamagaling ang iyong ginawa, ang iyong haba ng prayer. Good prayer that is long is good as well. Reading your Bible is good, but we do not approach God with our lists of good things. Because grace is received by faith, not by works. Grace is received by humility, not by being proud. Amen po ba? So we come to the Lord in all humility. Approach God in humility. Not in what we have done, but approach Him because of what Jesus Christ has done. Amen? Sabihin natin lahat, I receive grace by faith. Amen? Now, may paalala lang po ako because just recently, there's a testimony that I received from a sister. So, marami na po ako nakikitang mga reels, mga testimonies. But I don't depend on testimonies. I do believe that prayer
really affects us a very powerful way. The prayer of a righteous man, what? Avails much power. Doon po ako nakatayo. But when you see testimonies as well, parang sabi mo, tama talaga. Yung word, that's the word. Okay? So, I'm sure nakakapanood din kayo noon that there are some witches, mga bruha, hindi yung kapitbahay. Bruha, yung talagang nagkakasila ng spell. Bakit sila bruha? They play with the occult. They most probably worship the demons. They have idols, whatever. And do you know na talagang kinakareer nila? They are given assignments to declare, kung tayo nagde-declare ng good things, the Word of God over our lives, sila nagde-declare sila ng spell. May mga assigned places pala that, let's say, sabihin nila sa Imus, ikaw in charge dyan, ikaw mag-declare ng kasamaan dyan. Right? Ikaw mag-declare ng sakit dyan. May mga assignments pala yung mga yan. Okay? And witches confesses to that. Former witches confess to that. And they would always say, pag sila ay na-born again na, how they were delivered by the Lord Jesus, etc., etc. And they would always say that there are people na maski anong sabi nila ng spell, nagkakas sila ng spell. Siya sabihin nila, madapa ka, masunog ka, something like that. Hindi nila ma-penetrate yung tao. They would always see this light covering this person, these children. Minsan nagkakas sila ng spell sa mga children. Hindi nila, at lahat na ng power nila, ginagamitin nila, tumatalbog, it comes against them. Alam nila kung sino yung pwede nilang mag-cast ng spell at doon sa mga hindi. And here you see that the Word of God is truth. The prayer of a righteous man, sabi mo, ako yun, avails much power. No curse can come upon your children, your spouse, because you pray for them. And it avails much power na hindi kaya ng mga bruha, ng mga evil spirits. They cannot. No matter what they do. And that I heard from Reels, no? And there's biblical scripture for that. But a sister of ours, which I will not name, told me about this. Sabi niya, alam mo, Pastora, yung nanay ko nagpumunta sa faith healer. So, of course, I tell you, do not do that. Yung mga, alam niyo, yung mga spiritista, yung mga bumubulong, yung mga nagtatawas, please, do not go there. They do not belong to the Spirit of God. We only trust the Holy Spirit. Nobody else. Amen? Madali lang tandaan yon, Holy Spirit lang. No other spirits. Okay? So, nagpunta siya doon at nagpapagaling. Gumagaling naman. So, yun po ang pandaraya eh. Pero, sabi ko nga sa kanya, you just pray for your mother, no? But this spirit, this spiritista, no? Told the mother, sabi niya doon sa nanay, alam mo ba, ito yung natagpuan niya. Kasi nakakita rin sila sa spirit, no? Sabi niya, yung palang napupunta sa nanay mo na sakit, hindi para sa kanya. Para sa'yo. Sa'yo talaga, binubuntong nung spirit, dapat yung kanilang curses. But because you are this is not the words of the woman, but dahil siya ay may protection, hindi nila ma-penetrate. Itong sister natin, taga dito sa church, hindi nila makast ng spell. Okay? Alam niyo saan nila? Pinapaling nila sa nanay. Are you getting this? You are all protected by the light of God, by the Holy Spirit, na hindi makakapasok ang sinumpa. Ang sino mang pinagpala at binless ng Diyos, nobody can curse. Kaya ibinubuntong doon sa nanay. Okay? Of course, I gave her advice, pray for your mom, everything. But that's beside the point. The point is, you have protection. And great is the power and protection over children by the parents, over your spouse by the praying wife, by the praying husband. Amen.
Kaya ako bago umalis si Summer, yung mga anak ko, God bless your trip. I always pray for Summer. You are highly favored. Your teacher favors you. Your classmate loves you. They will treat you well. And I declare safety and protection. No harm shall come upon you bago umalis yung aking apo. And I know the Lord is protecting her on all sides. Amen? That's the power that avails much. Right? Power of a praying mother, father, spouse. Amen? Ganyan po kapangyarihan na meron tayo. So continue to pray. Persist and be bold. Surely the Lord protects our loved ones. Amen po ba? So palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Grace, sukdulang biyaya ang para sa atin. Go for it. It's for you. Huwag kang magpigil. Be bold, persist, and humbly receive the grace of God. Amen? Let us pray. Father, we thank you. We approach you now, Father God, with all thanksgiving in our hearts. Salamat sa iyong natapos na gawa. Dahil sa krus ng Kalbaryo, kami ngayon, sukdulang biyaya ang aming natatanggap. Salamat, salamat, Jesus, sa iyong pag-ibig sa amin. Ibinigay mo ang iyong buhay para sa amin. And that's why today, we receive your promises, Lord. Salamat, Panginoon. It is met with a yes and amen from you. Salamat, we have all good things in life. We are safe and protected. No harm shall come upon us, O Lord God, because of your goodness, because of your great love. Angels encamp round about us. No fire, no theft will be upon our homes, but safety and protection. Only good things and blessing upon our homes. Salamat, Panginoon. Saan man kami pumunta, we are blessed. So blessed. We are a blessing to others. And this we declare in Jesus' name. And everybody says, Amen and Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.